Masyado namang retsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Masyado namang panghusigayan. Isa ka dun eh. Ang tawag dyan, demokrasya. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Sa akin kasi, mahalagang sa akin ang testimony ng mga nag-a-accuse. Kasi, yan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag-a-apply yun sa akusado at nag-aakusa. Diba? Ngayon, pag ikaw ay nag-aakusa, dapat, para sa akin, hindi ka dapat, natural lang na matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa'yo, gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha. At dapat din, kung sino yung naakasuhan, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion nito. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang natin yon. Ilagay natin wag natin ialis ang usapin na yon sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng estado. Kaya sana para wag na tong lumaki para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo, yung mga ganun. Some people are also saying in a spirit of fairness, lahat naman ng resource person, sir, pag hindi talaga dumarating na kukontempt at na-arrest, bakit daw si Pastor Kibuloy? Why will he be an exemption, sir? Kung maalala mo, ako wala akong relasyon kay Aguila, yung isang kanilang kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yun na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, lahat naman ng hearing dito, kung pwede puntahan ko Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. He said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Sir, follow-up lang. So, kasi kataklay sa ibang mga hearings na kahit hindi religious leader, basta pag may content, yung posisyon nyo ay parang ayaw nyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons. Or exclusive lang sa mga religious leaders. Yung sa akin po, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo
ano tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para magawa ng kanilang paglilitis para sa akin. No? Tayo nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman. May kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ang ekonomiya natin. Unahin natin yun. Sir, last na lang, sundot lang. Paano yung tinatanggap yung mga backlash, yung mga negative comments sa inyo sa social media dahil siyempre yung pagkampi nyo kay Pastor Kibuloy na controversial, hindi naman lahat ng milyong Pilipino ay naniniwala na siya ay inosente. Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, oh. Masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun, eh. Oh. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. Democracy. Meron akong mga, katulad nung kinausap ko, si Ma'am Risa, meron tayong mga personal na dahilan, pare, na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, basta sinalungat niya yung sinabi na, yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, yun ang sinabi sa akin ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng 1 minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang aking paniniwala. Buong paggalang sa'yo. Hindi ako yung klase ng tao na mag-grandstanding sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa, aagawin ko sa kanya, ayokong mang sapaw dito. Kapag meron ng tinatanong kayo sa aking media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang-agaw. Hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Lambihira, kampi-kampi naman to. Kasi para maging fair din. Kasi parang ito pa isa. Sana naman hindi fair na naman ako. para lang maging fair, masagot nyo rin. Kasi ang sinasabi ng mga sa social media, lumalabas na, ay hindi, dapat utusan lang yan. Dapat utusan lang si Senator Robby para mag-check. Kasi daw po close si Pastor Kibuloy kay dating Pangulong Duterte. Paki-clarify. Magandang tanong yun. Kasi ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo.
magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko, para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Gina Bernard Barrants, kawawa ang taong bayan sa mga ganitong klaseng politiko na ang pinapaboran lang ay ang kaibigan at malapit sa kanya. Pahayag naman ni Sammy Rivera, kung talagang walang kasalanan yan, bakit ayaw ninyong imbestigahan? Ano yan porket kaibigan at malaki ang naitulong sa kampanya nyo, kakampihan nyo na. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jerry Logronio. Hanga pa din ako sa iyo, Robin, salamat dahil pinapaintindi mo sa nakararami ang panig nyo. May respeto kami sa naging desisyon nyo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.